Pinatutsada ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte ang Makabayan Black sa umano'y pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man itinakdang petsa ng Korte Suprema para sa pagtatapos ng one-year bar rule. Aniya malinaw na hindi ang katotohanan o hustisya ang layunin ng Makabayan Black kundi ang destabilisasyon ng pamahalaan. Git pa ni Kong Pulong, hanggang ngayon ay hindi pa rin kinukundina ng grupo ang karahasan ng NPA, kabilang ang recruitment ng mga minor de edad at ang pagpatay sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Before the Makabayan Black lecture this nation about betrayal of public trust, they should first answer to the real victims of the ideology they can continue to defend. Dagdag pa ng mababatas. Partner, ano masasabi mo rito? Magusto ko to, partner. Yan. Ito, mas masarap na komentuhan ito. Sige. Binigyan ho tayo ng simpleng, wag na ho tayong gumamit ng malalim na palaisipan pa rito. Simpleng lohika na lang po ito. Ang simpleng logic po na pinakita pong example ni Congressman Pulong Duterte. Number one, yung sinabi po niya na wala pa man doon sa takdang oras na sinasabi ng Korte Suprema na one rule ban ay nag-file na kayo. Ang tawag ko dyan, talagang gigil na gigil, ika nga sa Kapampangan, gagat. Ika nga sa Tagalog, ay yung atat na atat. Atat na atat. Ayan. Yan, atat na atat. Bukod sa atat na atat, gigil na gigil pa. Okay. Ipinakita lang po dito, in return, na ganito ba ang ganyan kayo ka-concern sa Pilipinas? Dahil sa korupsyon na di umano tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, ang logic ito. Ano naman, in return, ang ginagawa ninyo sa mga CPP, NPA, NDF? Yan. Iyan tayo, no? Kung talagang makabayan kayo at pinagtatanggol nyo ang bayan, bakit hindi nyo man lamang ipagtanggol ang mga nabiktima ng mga maling ideolohiya na pinagpapatuloy, na pinaglalaban ng mga CPP, NPA, NDF. Tapos pag binanggit mo na kayo ay kakampi ng mga yan at sasabihin nyo, ay si Brother Slaveles, kayo ay nagre-red tagging. Paano hindi naman ho pag-red tagging? Ito ho ay pagtatanong. Kailan po namin maririnig sa mga kamatayang black na ipagtanggol nyo naman po yung mga kanayunan laban sa mga CPP, NPA. Ngayon, para hindi kayo mapagbintangan, sasabing nire-red tag kayo o pinagbibintangan kayo, magpakitang gilas ho kayo, ipagtanggol nyo ho ang gobyerno. Kasi pag sinabing gobyerno, pinagtatanggol mo, kasi you are working in the government. You are elected as officials. Ikaw ay binoto, sumasahod ka sa taong bayan, binibigyan ka ng pondo ng gobyerno. So ang gagawin nyo, dapat ipagtanggol nyo ang gobyerno at ang taong bayan. Pero bakit ho tahimik kayo sa mga leching mga CPP, NPA, NDF, partikularmente sa huling pangyayari diyan ho mga kabayan sa Mindoro? Partner, na balita ko nasa US na yung PhilAm. Sino, partner? Yung PhilAm na nakita nagtatago habang nagbabanatan doon. Si Alacoche? Anacoche, nasa US na yata. Paano? Napaamin nila, umamin talaga siya. Umamin siya umamin siya. Na siya po ay galing doon sa NPA, anong tawag doon sa kuta nila? Yung may ilog may hilog baho, di may Hindi, ilog. yung ang tawag sa kuta ng mga NPA. Oo, sa Mindoro. Sa Mindoro. Okay, partner, yun na nga, no? Napakatagal na pong issue nito. Ito partner, yung lantad na lihim. Alam natin lahat na may ugnayan yung mga grupo na yan dito po sa meron silang underground na ugnayan dito po sa mga rebelde. Yung mga kaaway talaga ng pamahalaan. Pero hanggang ngayon, dahil po dito sa mga batas nga na anti-red tagging, no, ikaw pa yung masama pagka nagsabi ka ng totoo. Yan siguro yung pinakamalaking
Kaya pinakamalaking kontribusyon ng NTF-ELCAC partner. Kasi sa kanila una nagsimula. Before tong NTF-ELCAC nung panahon ni Tatay Digong, talagang bawal mong sabihin na may ugnayan yung yung grupong ito tsaka yung mga rebelde. Ha? Yung mga grupong makakaliwa. Pero yung NTF-ELCAC, sinagot nila ng direkta yan. Hindi kami red tagging. Truth tagging kami. Naalala mo partner yung issue ng kay Lisa Soberano ba? Lisa Soberano? 'Di ba? Oy partner, meron lang tayong breaking news. Eto na. Breaking. Teka lang, tignan ko lang. Baka kung sino lang to. Hindi, sa atin pala to. Breaking, sa botong 42-13 ay nagpasya ang House Committee on Justice na ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay walang sapat na basehan o insufficient in substance. Dahil dito ay titigil na ang lahat ng pagdinig sa nasabing reklamo. Bukod sa De Jesus complaint ay ibinesura din ng komite ang Makabayan impeachment complaint laban sa Pangulo dahil rin sa insufficiency in substance. O partner, talagang nilibing na po ngayong araw na to, kapapasok-pasok lang 42-13. Ibig sabihin, isa lang po ang pumabor at 3 ang nag-abstain. 42-13. So, binasura na po ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ano partner? Partner, kanina kasi may napansin ako, mabilis lang ito. Sige. Ang nakita ko nandoon si Ilago, nandoon yung Kulot, nandoon si Dilima, nandoon yung nakalimutan ko yung isa yung lalaki. Nandoon din ako. Pinyo. Bakit naging 42-13 ito? Baka yung 3 yung si Eres yung 3 yung Ito kukwestiyonin ko sila yung grupo no? Sila yung grupo na nandoon Nandoon yung Akbayan, nandoon yung LML, sa Ilago, yung panglalaki. Baka sila yung 3. Baka sila yung 3. Hindi, 6 partner 6 Ibig ba? sabihin, 6 sila doon kasama na si Eres doon. Isusunod ng natin yan. Isusunod ng mga natin. Isusunod ng ating mga producer mamaya-maya. Magbe-breaking news uli. Papaliwanag to. Kung bakit nga naman. Tama, no? Bakit hindi sila bumoto pabor sa kanila? Hindi sila bumoto. Pabor sa kanilang inendorso. Kasi pinapanood ko partner pinapanood ko talaga kanina Kala ko nga hindi ganito magiging baka close ka ako, mga 10 siguro buboto pabor. Oo. Pero alam mo partner, 42-13 ang lumabas. sige mamaya, ano po natin yan? Makukuha po natin yung meaning niyan. Bakit hindi sila bumoto ng sarili nila? Ganun ba talaga to? Ang meaning nito? Mamaya, maghintay lang tayo ng text mula dito sa ating mga producer kasi nanonood sila ngayon. Partner, pero ikaw, ano masasabi mo rito? Ito ba ina-expect mo na ibabasura talaga nila? Hindi na ako, sabi ko sa inyo hindi na ako naniniwala dyan. Una pa lang, di ba? Sabi ko sa inyo, boro-boro lang yan. Ako partner, maganda to kasi hindi na nakarating sa botohan, di ba? Hindi na nila naparating doon sa botohan ng panel. Pero ako partner, natutuwa ako rito. Alam mo kung bakit ako natutuwa? Bakit? Kasi talagang mas matindi to mga basehan dito kay Pangulong Marcos. Mga naganap to Naganap yung kidnapping, naganap yung paglilipat ng PhilHealth, naganap tong mga nakawan dyan sa flood control, tapos binasura nila. Paano tong haka-haka lang? Kay Vice President kasi, haka-haka lang Haka-haka lang na nakawan niyang confidential fund, haka-haka lang na may banta si BP Sara, haka-haka lang yung iba pa, no? Yung nagpayaman, yung 2 billion partner. Yan ang bago nila may 2 billion daw na pera si BP Sara. Haka-haka din yan kasi kung wala ka namang pinangahawakan na patunay na may 2 billion si BP Sara, dapat lang din nilang ibasura. Kasi pag hindi nila binasura yan, yung mga hindi totoong pangyayari, haka-haka lang. Tapos, ito ay binasura nila yung kay BBM na totoong nangyari.
talagang magagalit lalo sa kanila yung mamamayang Pilipino. Pero ganun pa man, congratulations BBM, ang galing-galing nyo. Ang galing-galing ng mga palabas nyo. Ha? At pansamantala na nalibang kami, nalibang po kami na hindi talakayin yung flood control Flood project. control. Ganun lang naman ang gusto ng mga yan.